hindi ka namin kailangan dito. Ang sigaw na iyon ay parang isang malakas na kulog na sumalubong kay Aralyn Reyes sa unang minuto niya sa loob ng mansyon ng mga imperial. Hindi pa man niya tuluyang naibababa ang kanyang lumang bag na puno ng mga pangarap at kaba, ang sigaw na iyon na ang bumasag sa lahat ng kanyang inaasahan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Napalunok siya, pilit na pinapakalma ang sarili, para kay nanay, Ara. Para kay nanay. Iyon ang paulit-ulit niyang bulong sa kanyang isipan, isang dasal na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang buhay ng kanyang ina ang nakasalalay sa trabahong ito. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Ang sala pa lang ay mas malaki na sa buong bahay nila sa Batangas. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang, ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian nila, at ang isang dambuhalang chandelier ay nakabitin mula sa mataas na kisame na parang isang kumpol ng mga bituin. Ngunit ang ganda ng paligid ay nababalot ng gulo. Isang laruang kotse ang mabilis na dumaan sa paanan niya, muntik nang tumama sa kanyang sakong. Nakita niya ang isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang siguro, na tumatawa habang patuloy na naghahagis ng mga laruan mula sa isang kahon. Iyon siguro si Migo. Sa isang sulok, malapit sa isang malaking bintana, ay may isa pang batang lalaki, marahil mga 9 na taong gulang. Nakaupo lang ito, yakap ang kanyang mga tuhod, at tahimik na nagmamasid sa lahat. Ang mga mata niya ay malalim at malungkot, siya siguro si Gabriel. At sa gitna ng lahat, sa paanan ng malawak na hagdanan, nakatayo ang pinagmulan ng sigaw, isang batang babae, marahil 12 taong gulang, na nakapamewang. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Siya si Liana. Anong tinitingin-tingin mo? Mataray na tanong ni Liana. Hindi ka ba nakakaintindi? Umalis ka na. Bago pa man makasagot si Ara, isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig niya mula sa itaas. Si Sofia, 4 na bata, 4 na sugatang puso na kailangan niyang alagaan. Anong nangyayari dito? Isang boses ang biglang pumuno sa buong silid, malamig, malalim, may awtoridad. Biglang tumahimik ang lahat. Tumigil sa paghagis ng laruan si Migo, napayuko si Liana, nawala ang tapang sa kanyang mukha, maging ang iyak ng sanggol sa itaas ay tila humina. Mula sa isang pasilyo, lumabas ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit, at may mukhang tila inukit mula sa bato. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng boses niya. Ito si Sir Marco Imperial, ang kanyang magiging amo. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin, ang atensyon nito ay nasa mga anak niya. Liana, Migo, umakyat na kayo sa mga kwarto nyo, ngayon din. Walang pag-aalinlangang sumunod ang 2 bata. Tanging si Gab ang nanatili sa kanyang sulok, hindi gumagalaw, parang isang anino. Nang sila na lang ang natira, saka lang lumingon sa kanya si Marco Imperial. Ngunit ang tingin nito ay dumaan lang sa kanya, na parang isa siyang kasangkapan na hindi nababagay sa lugar. Aralyn Reyes, sabi niya, hindi isang tanong kundi isang pag-amin. Alam mo na siguro ang mga patakaran, narito ka para alagaan ang mga bata, hindi para maging kaibigan nila. Oras-oras, kailangan mong i-report sa akin ang kanilang ginagawa. Bawal kang gumamit ng cellphone habang nagtatrabaho, maliban na lang kung emergency. Ang pagkain mo ay sa kusina, kasama ng ibang katulong. Malinaw ba? Tumango si Ara, hindi makahanap ng boses para sumagot. Ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Magaling, sabi ni Sir Marco, at saka tumalikod, ipapakita sa iyo ni Manang Lita ang iyong silid. At ganoon lang, umalis na siya, iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng malawak na sala, pakiramdam ay mas maliit at mas nag-iisa kaysa dati. Ang silid niya ay maliit, simple, ngunit malinis, may isang maliit na kama at isang aparador, sapat na. Nang maiwan siyang mag-isa, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang numero ng kanyang ina. Hello, Nay. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Ara, anak. Nakadating ka na ba? Kumusta ka? Kumusta ang biyahe mo? Ang boses sa kabilang linya ay mahina at may kasamang bahagyang ubo. Napapikit si Ara, lalong bumilis ang pagpatak ng kanyang mga luha. Okay lang po, Nay. Mabuti po ang biyahe. Ang ganda po ng bahay, at mababait po sila. Isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan, patawarin mo ako, Nay. Salamat sa Diyos, anak. Mag-iingat ka palagi dyan, ha? Huwag mo kaming alalahanin dito. Opo, Nay. Kayo po ang mag-iingat. Inumin niyo po ang gamot niyo sa tamang oras. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kama at humagulgol ng walang tunog. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Paano niya ito malalampasan?
Paano niya aalagaan ang mga batang ayaw sa kanya at pakikisamahan ang isang among tila yelo ang puso? Nang mahimasmasan, pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumayo siya, nagpakatatag, kailangan niyang magsimula. Kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Lumabas siya ng silid at nakita niya ang mga basag na piraso ng isang florera sa sahig. Marahil ay isa sa mga nabasag ni Migo kanina. Kumuha siya ng walis at dustpan at nagsimulang maglinis. Habang nakayuko siya, naramdaman niyang may tumayo sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Liana. Nakatayo ito, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang mga mata ay matalim pa rin. Akala ni Ara ay sisigawan na naman siya nito, ngunit sa halip, lumapit ito at bumulong, sapat lang para siya ang makarinig. Ang bawat salita ay puno ng lason at pangako. Hindi ka magtatagal dito, sisiguraduhin ko yan. Mula sa loob ng kanyang home office, nakikita ni Marco Imperial ang lahat, pero hindi niya tinitingnan. Ang kanyang atensyon ay nasa nag-iisang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa, isang kuha mula sa nakaraan, isang panahon kung kailan buo pa ang lahat. Si Isabel, ang kanyang magandang asawa, ay nakangiti ng pagkatamis-tamis, yakap ang isang sanggol na si Sofia. Sa tabi niya, sina Liana, Gab at Migo ay masayang nakatingin sa kamera. At siya. Nakatayo siya sa likod nilang lahat, ang kamay ay nasa balikat ni Isabel, isang ngiti na halos hindi na niya matandaan kung paano gawin. Isang perpektong pamilya. Isang perpektong kasinungalingan. Kasalanan ko. Ang tatlong salitang iyon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema araw-araw. Kasalanan niya, kung sana ay mas marami siyang oras. Kung sana ay nakinig siya. Kung sana. Isang malakas na sigaw mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Migo, nagwawala na naman. Sinundan ito ng malakas na kalabog na para bang may ibinatong mabigat. Napapikit si Marco, hinilot ang kanyang sentido. Ito na naman, ang kaguluhang ito ang naging normal sa bahay na ito simula nang mawala si Isabel. Ang bawat sigaw, bawat iyak, ay isang paalala ng kanyang pagkukulang bilang isang ama. Kaya niya kinuha ang babaeng iyon. Si Aralyn Reyes. Isang solusyon sa problema, isang empleyado. Isang taong babayaran niya para ayusin ang gulong hindi niya kayang ayusin. Kanina, nang makita niya itong nakatayo sa gitna ng sala, mukhang naliligaw at takot, may isang bahagi sa kanya na gustong sabihin na umuwi na lang ito. Hindi nito kakayanin, walang sinuman ang makakakaya. Ngunit kailangan niya ng tulong. At ang babaeng iyon, sa kabila ng takot sa mga mata, ay may bakas ng determinasyon. Iyon lang ang kailangan niya sa ngayon. Mula sa kanyang upuan, bahagya niyang narinig ang boses ng bagong yaya. Hindi ito sumisigaw, mahinahon ito. Migo, anong problema? Halika, upo ka muna dito sa tabi ko, pag-usapan natin. Narinig niya ang patuloy na pag-iyak ni Migo. Ayoko, ibigay mo sa akin yun. Ito ba? Ang robot mo? Malumanay na tanong ng boses. Sige, ibibigay ko sa'yo. Pero pwede mo bang sabihin kay Ate Ara kung bakit ka malungkot? Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, ang humihinang iyak ni Migo. Naramdaman ni Marco ang isang kakaibang kislot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Trabaho lang iyon ng babae. Binabayaran siya para diyan. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga papeles sa harap niya, sa mga numero at kontrata na mas naiintindihan niya kaysa sa emosyon ng sarili niyang mga anak. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Inay. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Hello, Nay. Marco, anak. Tumawag lang ako para kumustahin ang mga apo ko. Maayos ba sila? At ano't nakarating sa akin na kumuha ka raw ng bagong yaya? Isang probinsyana pa raw. Ang boses ni Doña Elvira ay matamis pakinggan, ngunit para kay Marco, may nakatagong talim sa bawat salita. Maayos sila, Nay. Kailangan nilang yaya. Isang estranghero? Marco, hindi mo ba naiisip ang kapakanan ng mga bata? Paano kung hindi mapagkakatiwalaan yan? Ang alaala ni Isabel. Napatiimbagang si Marco, palagi na lang bumabalik kay Isabel. Siya ang pinakamahusay na aplikante, Nay. At kailangan ko ng tulong. Ang kailangan ng mga bata ay ang kanilang ama, pagdidiin ng kanyang ina, hindi isang katulong na galing kung saang probinsya. Ihatid mo na lang sila dito sa akin, ako ang mag-aalaga sa kanila. Hindi, Nay, anak ko sila, mananatili sila dito sa akin. Mariin niyang sagot, ang pader sa paligid niya ay lalong tumitibay. Pagkatapos ng ilang saglit na pagtatalo, ibinaba na niya ang telepono, napasandal siya sa kanyang silya, pakiramdam ay mas pagod pa kaysa dati. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Gabi na nang lumabas siya sa kanyang opisina, tahimik na ang buong bahay,
ang katahimikan na dati ay nakakabingi, ngayon ay may dalang kapayapaan. Naglakad siya sa pasilyo, patungo sa kanyang silid. Nang mapadaan siya sa kwarto ni Sofia, narinig niya ito. Isang mahinang pag-awit. Isang himig na pamilyar sa kanya. Tulo na, pungso kang mahal. Ang mga bituin, ika'y babantayan. Napatigil si Marco sa tapat ng pinto. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas, na para bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Dahan-dahan, itinulak niya ng bahagya ang pinto. Sa loob, sa tabi ng maliit na kama, nakaupo sa sahig si Ara. Mahimbing nang natutulog si Sofia sa kanyang kuna, ngunit patuloy pa rin sa pag-awit si Ara, ang boses nito ay malambing at puno ng pag-aalaga. Iyon ang kantang inaawit ni Isabel, ang kantang siya lang at si Isabel ang dapat na nakakaalam. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, isang halo ng galit, sakit, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan ang bumalot sa kanya. Paano nito nalaman ang kantang iyon? Anong karapatan niyang awitin iyon? Nakatayo lang siya roon, sa dilim ng pasilyo, isang anino na pinapanood ang isang estranghero na inaawit ang alaala ng kanyang asawa. Ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Kinabukasan, pinilit ni Ara na kalimutan ang lamig sa mga mata ni Sir Marco nang makita siya nitong inaawitan si Sofia. Hindi niya alam kung saan niya narinig ang kantang iyon, lumabas na lang ito sa kanyang bibig, isang himig na tila nagmula sa isang malayong alaala. Siguro ay narinig niya ito sa radyo noon. Pero ang mahalaga ngayon ay ang mga bata. Isa-isang araw, isa-isang hakbang, iyon ang kanyang plano. Ang unang hamon, almusal. Ipinaghanda niya sila ng paborito ng mga bata ayon kay Manang Lita, pancakes na may chocolate syrup. Si Migo, nakahapon ay parang isang maliit na buhawi, ay tahimik na kumakain, isang maliit na tagumpay. Ngunit sina Liana at Gab ay tila mga estatwa. Si Gab ay nakatingin lang sa kanyang plato, habang si Liana naman ay direktang nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng paghamon. Hindi ko gusto to, sabi ni Liana, tinulak palayo ang plato, mas masarap ang gawa ni Mommy. Nasaktan si Ara, ngunit hindi niya ipinakita. Ngumiti lang siya. Pasensya na, Liana. Bukas, susubukan kong mas pasarapin pa. Biglang tumayo si Liana, at sinasadyang nabunggo ang baso ng orange juice sa mesa. Tumapon ang lahat ng laman nito sa puting uniforme ni Ara. Napatayo si Ara sa gulat, ramdam ang lamig at lagkit ng juice sa kanyang damit. Ito na lang ang natitira niyang malinis na uniforme. Ay, sorry, sarkastikong sabi ni Liana, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko sinasadya. Tumingin si Ara kay Liana. Nakita niya ang galit, pero sa ilalim nito, nakita niya ang lungkot. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagsumbong. Huminga siya ng malalim. Okay lang, Liana. Aksidente lang yan, mahinahon niyang sabi. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang punasan ang natapon sa sahig at sa kanyang damit, habang nakatingin sa kanya ang lahat, kabilang na si Gab. Buong araw, tiniis ni Ara ang mga maliliit na pagsubok. Sinubukan niyang kausapin si Gab, ngunit tanging katahimikan ang sagot nito. Sinubukan niyang makipaglaro kay Migo, pero madali itong magsawa at magwala. At si Liana, palagi itong nakabantay, naghihintay ng kanyang pagkakamali. Hapon na nang mapansin ni Ara na wala si Gab sa sala, hinanap niya ito sa buong bahay. Sa wakas, natagpuan niya ito sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa hardin, malayo sa lahat. May hawak itong lapis at isang piraso ng papel, nagtatago ito habang nagdodrawing. Hindi lumapit si Ara. Ayaw niyang takutin ang bata. Sa halip, pumasok siya sa kusina, kumuha ng isang kahon ng colored pencils at isang malinis na drawing pad. Dahan-dahan siyang bumalik sa hardin at inilapag ang mga ito sa isang upuan na malapit sa puno, mga ilang metro ang layo mula kay Gab. Pagkatapos ay umalis siya, na parang walang nakita. Kinagabihan, habang nililinis niya ang playroom, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, isang papel na nakatiklop sa ilalim ng mesa. Kinuha niya ito at binuklat. Isang drawing. Isang pamilya, isang tatay, at 4 na anak, ngunit lahat sila ay walang mukha. Naramdaman ni Ara ang pagkirot ng kanyang puso, hindi ito blanko dahil sa kawalan ng talento, kundi dahil sa kawalan ng saya. Ito ang larawan ng isang pamilyang nawalan ng liwanag. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at maingat na isinilid sa kanyang bulsa. Ito ang unang sikretong ibinahagi sa kanya ni Gab, kahit hindi nito alam. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng isang maliit na chocolate bar mula sa kanyang personal na ipon, at tahimik na ipinatong ito sa tabi ng drawing pad na iniwan niya kanina sa hardin. Isang munting handog, isang mensaheng walang salita. Lumipas ang mga oras. Habang nag-aayos si Ara ng mga laruan sa playroom, narinig niya ang masayang pagtakbo ni Migo.
Abala ito sa paglalaro, umaakyat sa isang maliit na upuan para abutin ang isang eroplanong nakapatong sa estante. Migo, dahan-dahan lang, baka mahulog ka, paalala ni Ara. Ngunit huli na ang lahat. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig niya, sinundan ng isang pigil na iyak. Mabilis na lumingon si Ara. Nakita niya si Migo na nakaupo sa sahig, hawak-hawak ang kanyang tuhod na ngayon ay may gasgas at bahagyang dumudugo. Inaasahan ni Ara na sisigaw ito ng malakas o tatakbo palayo, gaya ng dati. Ngunit sa halip na gawin iyon, tumingin si Migo sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at takot. At sa isang iglap, tumayo ito at tumakbo. Papunta sa kanya. Isinubsob ni Migo ang kanyang mukha sa baywang ni Ara, ang maliliit niyang balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nagulat si Ara sa biglaang paglapit, ngunit agad din siyang yumuko at niyakap ang bata ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na isa sa mga bata ang kusang lumapit sa kanya para humingi ng kalinga. Shh, tahan na, Migo. Nandito si Ate Ara. Hindi yan malala, bulong niya habang marahang hinahaplos ang likod nito. Dinala niya si Migo sa banyo, at sa unang pagkakataon, hindi ito pumalag habang nililinis at ginagamot niya ang sugat. Pagkatapos lagyan ng band-aid na may cartoon character, tumingala si Migo sa kanya, ang mga luha ay tuyo na. Salamat po, Ate Ara, mahinang sabi nito. Ngumiti si Ara, isang ngiting mula sa puso, walang anuman, Migo. Gabi na. Pagod na pagod si Ara, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa emosyon. Ang araw na ito ay puno ng mga pagsubok, ngunit mayroon ding mga munting tagumpay. Ang uniforme niyang nabasa ng juice ay tuyo na, ngunit ang alaala ng pagyakap ni Migo ay sariwa pa rin. Naglakad siya patungo sa kanyang silid, handa nang magpahinga, ngunit nang bubuksan na niya ang pinto, may napansin siyang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim nito. Kinunot niya ang kanyang noo. Maingat niya itong dinampot. Galing ito sa drawing pad na iniwan niya sa hardin. Nanginginig ang kamay niya habang binubuklat ito. Hindi ito isang malaking drawing, hindi ito isang pamilyang walang mukha. Ito ay isang maliit, simpleng bulaklak na iginuhit gamit ang kulay dilaw na krayola. Alam niya kung kanino galing. Si Gab. Ang tahimik na batang laging nasa sulok. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng lungkot o takot. Ito ay luha ng pag-asa. Ang unang bitak sa pader na gawa sa yelo ay nagsisimula ng lumitaw. Ang munting bulaklak na iginuhit ni Gab ay naging anting-anting ni Ara. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang uniforme, at sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina, tahimik niya itong kinakapa, humuhugot ng lakas mula sa simpleng guhit na iyon. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng bagong ritmo. Si Migo ay hindi na nagwawala ng kasing dalas. Si Gab, bagamat hindi pa rin nagsasalita, ay hindi na nagtatago sa sulok. Minsan, nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya, na para bang may gusto itong sabihin. Maging si Liana, kahit mataray pa rin, ay tila nabawasan na ang pagiging agresibo. Isang hapon, habang tinuturuan ni Ara si Sofia na maglakad sa hardin, narinig niya ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng mansyon. Isang itim na Mercedes-Benz, kumikinang sa ilalim ng araw. Ang lahat ng katulong na nasa labas ay biglang natigilan at nagkatinginan, may bakas ng kaba sa kanilang mga mukha. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula rito, lumabas ang isang babae. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida, pinalamutian ng mga alahas na kumikinang. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang bawat kilos ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Kahit sa malayo, ramdam ni Ara ang bigat ng presensya nito. Ito si Doña Elvira Imperial. Ang reyna. Ang mga mata ng matandang babae ay agad na napako sa kanya. Naglakad ito palapit, ang takong ng sapatos ay lumilikha ng matatalim na tunog sa baldosa, na para bang binibilang ang bawat hakbang niya palapit sa kanyang biktima. Ikaw, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay matamis ngunit nanunuot sa buto. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi man lang tinatago ang pag-insulto sa kanyang mga mata. Ikaw ang bagong, yaya. Napalunok si Ara. Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Ara. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang naging sagot ni Doña Elvira. Ara, galing ka raw sa Batangas? Opo, ma'am. Ah, sabi ng matanda, na para bang ang salitang Batangas ay isang uri ng sakit. Well, halika. Ipaghanda mo kami ng merienda. At siguraduhin mong maayos, hindi yung kung ano-ano lang. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinaka-nakakakabang karanasan sa buhay ni Ara. Naupo si Doña Elvira sa kabisera ng mesa, na parang isang reyna sa kanyang trono. Nasa tabi niya si Liana, na tila isang prinsesang nagagalak sa atensyon ng kanyang lola. Si Marco ay nasa kabilang dulo, tahimik at tensyonado.
Naghain si Ara ng sinigang, ang paboritong ulam ni Marco ayon kay Manang Lita. Sinigang, sabi ni Doña Elvira, tinitikman ito ng may pag-iingat, naaalala ko, paborito itong lutuin ni Isabel. Pero ang sa kanya, may tamang-tamang asim, perpekto. Hindi katulad nito. Naramdaman ni Ara na namula ang kanyang mukha. Napatungo na lang siya at nagpatuloy sa paghahain. Liana, apo, sabi ulit ng matanda, kamusta ang pag-aaral mo? Noong nabubuhay pa ang mommy mo, palagi siyang nasa tabi mo para tulungan ka sa iyong mga assignment. May tumutulong ba sa'yo ngayon? Ang tanong ay malinaw na isang patama kay Ara. Si Ate Ara po, Lola, mahinang sagot ni Migo. Tinulungan niya po ako mag-drawing kahapon. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Elvira kay Migo, bago muling ngumiti ng matamis. Mabuti naman kung ganoon. Ngunit iba pa rin siyempre ang kalinga ng tunay na pamilya, hindi ba? Buong hapunan, nagpatuloy ang mga patutsada. Bawat kwento, bawat komento, ay laging may kasamang paghahambing kay Isabel, ang perpektong asawa, ang perpektong ina. Bawat salita ay isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Ara, at isang paalala sa mga bata kung ano ang nawala sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Ara sa kusina, pumasok si Doña Elvira. Wala na ang pekeng ngiti. Ang natira na lang ay isang malamig at mapagmataas na ekspresyon. Magaling kang umarte, ano? Simula ng matanda. Ang magpanggap na nagmamalasakit sa mga apo ko. Hindi po ako umaarte, maam. Mahal ko po ang mga bata, mahinang sagot ni Ara. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Elvira. Lumapit ito, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Ara. Huwag ako ang lokohin mo, bata. Alam ko ang mga katulad mo. Pera lang ang habol nyo. Iniisip mo siguro na dahil isa kang probinsyana na may maamong mukha, madali mong mapapaikot ang anak ko at ang mga apo ko. Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Ramdam niya ang galit na namumuo sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito. Hindi po yan totoo. Talaga? Hamon ni Doña Elvira, ang boses ay bumaba na parang isang bulong na puno ng lason. Pakinggan mo ako at pakinggan mo akong mabuti. Isa ka lang katulong. Isang bayarang utusan. Huwag na huwag mong kalilimutan ang lugar mo sa pamamahay na ito. Dahil sa oras na subukan mong angkinin ang hindi sayo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na tumapak ka dito. Pagkasabi niyon, tumalikod na ang matanda at naglakad palabas ng kusina, iniwan si Ara na nanginginig at halos hindi makahinga. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Sa sala, nagsimulang magsalita si Doña Elvira, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat, lalo na ni Marco. Marco, nakita ko na ang lahat. Hindi mo sila kayang palakihin ng mag-isa. Ang mga bata ay nalulungkot, napapabayaan, bukas na bukas din, kakausapin ko ang abogado ko, kukunin ko sila. Dadalhin ko sila sa akin, kung saan sila tunay na maalagaan. Katahimikan. Si Liana ay napangiti, si Ara, na nakatayo sa may pintuan ng kusina, ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ito na. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man may makasagot, isang boses ang bumasag sa tensyon. Malamig, kontrolado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Ara dati. Hindi. Lahat ay napatingin kay Marco. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang ina. Hindi sila aalis, Nay. Mananatili sila dito. At sino ang mag-aalaga sa kanila? Ang babaeng yan. Nandidiring tanong ni Doña Elvira, itinuro si Ara. Naglakad si Marco, huminto sa pagitan ng kanyang ina at ni Ara. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Ara, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang ina, ang kanyang boses ay matatag at hindi natitinag. Siya ang yaya ng mga anak ko, inay. At karapat-dapat siyang igalang. Ang mga salitang iyon ay parang isang pagsabog sa tahimik na silid. Napanganga si Ara. Ang ekspresyon sa mukha ni Doña Elvira ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas, naging gulat, at sa huli, naging purong galit na nag-aapoy. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Gabi na, pero gising na gising pa rin ang diwa ni Liana. Ang mga salita ng kanyang daddy ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, parang sirang plaka na walang tigil. Siya ang yaya ng mga anak ko, inay. At karapat-dapat siyang igalang. Igalang. Ang salitang iyon ay parang lason na kumalat sa buong sistema niya. Bakit igagalang ang isang estranghero? Ang isang babaeng dumating lang para sirain ang lahat. Ang babaeng pilit na inaagaw ang lugar na para lang sa iisang tao, ang kanyang mommy. Tumayo si Liana mula sa kanyang kama, ang mga paa ay walang ingay na tumuntong sa malamig na sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at sumilip sa madilim na pasilyo. Tahimik na ang buong bahay, umalis na si Lola Elvira, nag-aalab sa galit.
Si Daddy ay muling nagkulong sa kanyang opisina, ang pinto ay sarado, isang pader na humihiwalay sa kanya mula sa kanila, at si Ara, ang babaeng iyon, ay paniguradong mahimbing na ang tulog sa kanyang kwarto. Naglakad si Liana patungo sa kanyang aparador. Mula sa pinakalikod, sa ilalim ng mga nakatuping kumot na amoy luma na, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kanyang sagradong baul. Ang kanyang pinakaingat-ingatang yaman. Dinala niya ito pabalik sa kama at maingat na binuksan. Sa loob, naroon ang lahat ng natitirang piraso ng kanyang mommy, isang tuyong bulaklak ng sampaguita, regalo niya rito noong Mother's Day. Isang litrato nila sa beach, nakangiti ang kanyang ina habang buhat-buhat si Migo na sanggol pa lamang, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang maliit na bote ng pabango. Inalis niya ang takip at inamoy ito. Bigla, bumalik ang lahat. Ang amoy ni Isabel. Ang amoy ng yakap, ng halik sa noo, ng kaligtasan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, isang butil ng luha ang pumatak sa takip ng kahon. Miss na kita, mommy. Sobra. Galit ang pumalit sa lungkot, galit dahil ang mga alaala ay unti-unti nang nagiging malabo, at galit dahil may isang taong pilit na binubura ang mga ito. Mula nang dumating ang babaeng iyon, nagbago ang lahat. Si Migo, na dati sa kanya tumatakbo, ay kay Ara na ngayon nagpapagamot ng sugat. Si Gab, ang kanyang tahimik na kakampi, ay nag-iwan pa ng drawing ng bulaklak sa pinto nito. Nakita niya iyon, isang pagtataksil. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang daddy na ipinagtanggol pa ang babaeng iyon laban sa sarili niyang ina, ang kanyang lola Elvira. Tila ba ang presensya ni Ara ay nagiging mas mahalaga kaysa sa nararamdaman nilang lahat na ang alaala ng kanyang mommy ay unti-unti nang napapalitan. Hindi pwede. Hindi siya papayag. Siya ang panganay. Siya ang tagapag-alaga ng mga alaala. Tungkulin niyang protektahan ang naiwan ng kanyang ina, at para magawa iyon, kailangan niyang paalisin ang banta. Kailangan niyang paalisin si Ara. Ang simpleng pagtataray at mga maliliit na gulo ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi mapapatawad. Isang bagay na magpapatunay sa lahat, lalo na sa kanyang daddy, na ang babaeng iyon ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang kanyang mga mata ay napako sa mga bagay sa loob ng kahon. Napatingin siya sa isang manipis na silver na kwintas na may pendant na hugis puso. Regalo iyon ni daddy sa mommy niya noong kanilang anibersaryo. Iyon ang paboritong-paborito ng kanyang ina. Isang bagay na napakahalaga. Isang ideya, madilim at mapanganib, ang nabuo sa kanyang isipan. Patawarin mo ako, mommy. Kinuha niya ang kwintas mula sa kahon, malamig ito at mabigat sa kanyang palad. Isinara niya ang kahon at maingat na ibinalik sa pinagtataguan. Pagkatapos, hawak-hawak ang kwintas, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay parang isang mabigat na pag-amin ng kasalanan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Ara. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Ara, mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa. Sa isang saglit, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang daddy habang ipinagtatanggol ito, bumalik ang galit. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Pumasok siya sa loob, ang mga paa ay nag-iingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Ang silid ay simple lang, halos walang palamuti, maliban sa isang maliit na bulaklak na drawing na nakadikit sa dingding sa tabi ng kama. Ang drawing ni Gab. Naramdaman ni Liana ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan, lalo siyang naging determinado. Nilapitan niya ang isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang lumang bag ni Ara, bukas ito ng bahagya, sapat lang para makita niya ang laman. Maingat, nang walang anumang tunog, binuksan niya ang zipper ng bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang silver na kwintas. Ang malamig na metal ay tila nagsusumbong sa kanyang palad. Sa isang huling pagtingin sa natutulog na mukha ni Ara, inilagay niya ang kwintas sa loob ng bag, sa ilalim ng ilang damit. Mabilis siyang umatras, lumabas ng silid, at isinara ang pinto ng dahan-dahan. Pagbalik sa kanyang kwarto, sumandal siya sa pinto, habol ang kanyang hininga. Hawak niya ang kanyang dibdib, ang puso niya ay parang gustong kumawala. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig pa rin habang hinahanap ang numero. Lola Elvira. Pinindot niya ang call button. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Liana, apo? Bakit gising ka pa? Tanong ng boses sa kabilang linya, may bakas ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Liana. Pilit niyang pinaiyak ang kanyang boses, ginawa itong garalgal at puno ng pighati. Lola, may problema po, simula niya, kasabay ng pagpatak ng mga pekeng luha, yung kwintas po ni mommy. Yung paborito niya.
Nawawala po. At sa tingin ko po, alam ko kung sino ang kumuha. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, narinig ni Liana ang boses ng kanyang lola, malamig at matigas na parang bakal. Huwag kang mag-alala, apo. Papunta na ako dyan. Aayusin natin to. Ibinaba ni Liana ang tawag. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon, isang batang babae na may mga matang puno ng luha, ngunit sa likod ng mga luhang iyon ay may isang kislap ng tagumpay at isang madilim na determinasyon. Patawarin mo ako, Mommy, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Pero kailangan kong gawin to. Alam niyang simula bukas, magbabago na ang lahat. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang mawawala na si Ara sa buhay nila, magpakailanman. Kakaiba ang umaga sa mansyon ng mga imperial. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Marco ng bahagyang kapayapaan habang nakaupo sa hapagkainan. Ang hangin ay hindi gaanong mabigat. Si Migo ay tahimik nang umuwian ng kanyang almusal, walang sigaw o pagwawala, maging si Gab ay nakaupo kasama nila, hindi sa isang sulok, kundi sa mesa, dahan-dahang umiinom ng kanyang gatas. Ang atensyon ni Marco ay napunta sa babaeng nag-aayos ng baon ni Sofia, si Ara. Simple lang itong kumilos, ngunit mayroon itong kahusayan at pag-aalaga na hindi niya nakita sa sinumang yaya na kinuha niya noon. Naalala niya ang nangyari kagabi, ang pagtayo niya laban sa sarili niyang ina para ipagtanggol ito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na iyon. Marahil ay pagod na siya sa gulo. O marahil ay may iba pang dahilan. Isang dahilan na hindi pa niya handang aminin sa kanyang sarili. Daddy? Naputol ang kanyang pag-iisip. Si Liana. Bakit, anak? Pwede po ba akong dalawin ni Lola ngayon? Tanong nito, ang mga mata ay tila may kakaibang kislap. Bago pa man makasagot si Marco, ang tunog ng pamilyar na kotse sa labas at ang matatalim na yabag sa pasilyo ay nagbigay na ng kasagutan. Dumating na ang reyna. Pumasok si Doña Elvira sa dining room, hindi na nag-abalang kumatok. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Sa likod niya, ang mukha naman ni Liana ay biglang nagbago, naging isang larawan ng kalungkutan. Lola! Sigaw ni Liana, tumakbo ito at niyakap ang kanyang lola. Nagsimula itong umiyak ng pabulong. Napatayo si Marco. Inay, anong nangyayari? Hindi siya pinansin ni Doña Elvira. Hinaplos nito ang buhok ni Liana. Tahan na, apo. Nandito na si Lola, aayusin natin to. Humarap ang kanyang ina sa kanilang lahat, ang mga mata ay puno ng drama at akusasyon. Marco, kailangan nating mag-usap. May nawawala. Isang bagay na napakahalaga kay Isabel. Naramdaman ni Marco ang panlalamig sa kanyang sikmura. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng pamilyar na tensyon. Tumingin siya kay Ara, na ngayon ay nakatayo malapit sa kusina, ang mukha ay puno ng pagkalito. Anong nawawala, Nay? Mariing tanong ni Marco. Ang kwintas niya, sabi ni Liana sa pagitan ng mga hikbi, itinuro ang isang litrato ni Isabel sa dingding. Yung paborito niyang silver na kwintas na may pusong pendant. Regalo niyo po, Daddy. Napatingin si Marco sa litrato. Alam niya ang kwintas na iyon. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Sinabi sa akin ng apo ko, pagpapatuloy ni Doña Elvira, ang boses ay matigas na nakita niya ang yaya, idiniin niya ang salita, malapit sa mga gamit ng mommy niya kagabi. At ngayon, nawawala na ang kwintas. Lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Ara. Hindi po totoo yan. Agad na tanggi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Sir Marco, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa yon. Tumingin si Marco mula sa umiiyak na mukha ng kanyang anak, patungo sa nag-aapoy na mga mata ng kanyang ina, at sa wakas, sa desperadong mukha ni Ara. Ang utak niya, ang isip ng isang CEO na sanay sa lohika at ebidensya, ay nagsasabing maniwala sa kanyang anak. Ngunit ang puso niya, ang isang bahagi niya na nakakita sa pag-aalaga at pasensya ng babaeng ito, ay nag-aalinlangan, hindi ito tugma, walang motibo. Kung ganoon, wala kang dapat ikatakot, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay puno ng mapanlinlang na kabaitan. Hayaan mong tingnan namin ang iyong mga gamit. Para lang mapanatag ang loob ng lahat. Isang utos. Isang pagpapahiya. Inay, tama na yan, saway ni Marco. Bakit, Marco? May itinatago ka ba para sa kanya? Ganti ng kanyang ina. Tumingin si Ara kay Marco, ang mga mata ay nagmamakaawa. Pagkatapos, tumingin siya kay Doña Elvira, at may determinasyong bumalatay sa kanyang mukha. Sige po. Tingnan niyo po ang mga gamit ko.
Wala po akong itinatago. Ang eksena ay lumipat sa maliit na silid ni Ara. Pakiramdam ni Marco ay nanonood siya ng isang trahedya na hindi niya mapigilan. Si Doña Elvira, na may suot na guwantes, ang personal na naghalughog sa mga gamit ni Ara. Kaunting damit, isang lumang libro, isang litrato ng isang may edad na babae, marahil ang ina nito. Mga gamit na sumisigaw ng kahirapan, hindi ng kasakiman. Lalo lang lumakas ang pagdududa ni Marco sa buong sitwasyon. Hanggang sa binuksan ni Doña Elvira ang luma at punit na bag ni Ara, mula sa ilalim ng isang nakatuping blusa, isang bagay ang kuminang. Dahan-dahan, itinaas ito ng kanyang ina. Ang silver na kwintas na may pusong pandan. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Si Liana ay humagulgol ng mas malakas. Si Doña Elvira ay tumingin kay Marco, ang mukha ay puno ng tagumpay. Ngunit ang tiningnan ni Marco ay si Ara. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng purong pagkabigla. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Napailing ito, ang mga mata ay puno ng luha, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas, mukha siyang sinaksak ng paulit-ulit. Anong masasabi mo ngayon, Marco? Tanong ni Doña Elvira, ang boses ay malamig at matagumpay. Ito ba ang taong ipinagtatanggol mo? Isang magnanakaw. Naramdaman ni Marco na siya ay nasa isang bitag. Ang ebidensya ay nasa harap niya, ang kanyang anak ay biktima. Ang kanyang ina ay may punto. Ngunit ang reaksyon ni Ara, ang itsura ng isang taong ganap na nawasak, ay hindi reaksyon ng isang taong may kasalanan. Nagkagulo ang isip niya, kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon, kailangan niyang alisin si Ara mula sa mga matang mapanghusga. Huminga siya ng malalim, isinuot ang kanyang maskara bilang isang CEO, isang maskara ng lamig at kontrol. Humarap siya sa lahat, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi niya tiningnan ang kanyang ina. Hindi niya tiningnan ang kanyang anak. Tumingin siya ng diretso kay Ara, na ngayon ay nakayuko at nanginginig sa pag-iyak. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sumama ka sa akin sa opisina, kailangan nating mag-usap. Ang bawat salita ay parang isang hatol. Hindi alam ni Ara, o ni Doña Elvira, o maging ni Liana, kung ano ang ibig sabihin nito. Galit ba siya? Naniniwala ba siya? Sisantehin na ba niya ito? Ang mukha ni Marco ay isang blankong pader, hindi mabasa, na lalong nagpatindi sa takot at tensyon sa buong kabahayan. Ang paglalakad mula sa kanyang maliit na silid patungo sa opisina ni Sir Marco ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Ara. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang mga mata ni Doña Elvira ay nakatutok sa kanyang likod, isang matalim na tingin ng tagumpay. Ang mga iyak ni Liana ay umalinganggaw sa kanyang tainga, isang tunog ng pagtataksil na hindi niya maintindihan. Nang makapasok sila sa opisina, isinara ni Sir Marco ang pinto. Biglang naging napakatahimik, tanging ang malakas na kabog ng dibdib ni Ara ang kanyang naririnig. Hindi siya makatingin. Nakayuko lang siya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Handa na siya. Handa na siyang paalisin. Hindi ako naniniwala sa kanila. Napaangat ng tingin si Ara. Nagkamali ba siya ang dini? Nakaupo si Sir Marco sa kanyang silya, nakatingin sa kanya. Ang malamig na maskara ay bahagyang nawala. Nakikita niya ngayon ang pagkalito at pagod sa mga mata nito. Sir? Sabi ko, hindi ako naniniwala na kinuha mo ang kwintas. Pag-uulit niya, pero ang tanong ko ay ito, bakit sa tingin mo ginawa ito ni Liana? Natigilan si Ara. Hindi niya alam ang isasagot, at, hindi ko po alam, sir. Isipin mo, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay mas malumanay na ngayon. May nagawa ka ba? May nasabi ka ba? Kailangan kong maintindihan. Napaisip si Ara. Ang pag-awit ng kanta ni Isabel? Ang pagiging malapit niya sa mga bata? Ang pagtatanggol sa kanya ni Sir Marco kagabi? Marahil, iyon ang dahilan. Isang batang babae na natatakot na mapalitan ang kanyang ina. Siguro po. Natatakot lang po siya, mahinang sagot ni Ara. Natatakot po siya sa akin. Napabuntong hininga si Marco at sumandal sa kanyang silya. Iyon din ang naiisip ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi alam ni Ara kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi kita maaaring paalisin ngayon, Ara, sabi ni Marco. Kapag ginawa ko yon, parang inamin ko na rin na may kasalanan ka, at lalo lang bibigyan ng dahilan ang ina ko para kunin ang mga bata. Tumingin ito sa kanya, pero hindi ka rin pwedeng lumabas muna, para maiwasan ang gulo. Manatili ka muna dito sa opisina. Oh, may ipapagawa ako sa'yo. May lumang library sa dulo ng pasilyo. Puno na iyon ng alikabok, kailangan ng linisin. Doon ka muna. Para hindi ka nila makita.
Tumango lang si Ara, puno ng pasasalamat, binigyan siya nito ng pagkakataon. Pinagkakatiwalaan siya nito. Ang lumang library ay parang isang lugar na kinalimutan na ng panahon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga lumang papel at alikabok. Makakapal na agyo ang nakasabit sa mga estante, para itong isang puntod ng mga libro. Nagsimula si Ara maglinis. Inisa-isa niyang punasan ang mga libro, inayos ang mga ito sa estante. Ang paulit-ulit na gawain ay nakatulong para kumalma ang kanyang isipan. Habang inaayos niya ang isang mataas na estante, kinailangan niyang tumuntong sa isang maliit na hagdanan. Sa pinakatuktok, sa likod ng isang hilera ng mga makakapal na encyclopedia, may isang bagay na nakatago. Isang kahon na gawa sa kahoy, halos kapareho ng kay Liana, ngunit mas luma at mas simple. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito, mabigat ito. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga alikabok, at maingat na binuksan ang takip. Sa loob, wala itong mga alahas o tuyong bulaklak. Ang laman nito ay isang bagay lang, isang makapal na journal na nababalot sa itim na katad. May nakasulat sa unang pahina sa eleganteng sulat kamay, Isabel. Naramdaman ni Ara ang biglaang kaba, ito ay pribado, hindi niya dapat basahin, ngunit ang misteryo sa likod ng perpektong babaeng palaging ikinukumpara sa kanya ay masyadong malakas. Itinulak siya ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Binuklat niya ang journal. Ang mga unang pahina ay puno ng saya, ang kanyang kasal, ang pagsilang ni Liana, puno ng pag-ibig at pag-asa. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, nag-iiba ang tono. April 12. Pinanganak ko si Migo ngayon, isa na namang anghel. Pero bakit ganito? Bakit pakiramdam ko ay may kulang? Si Marco ay laging nasa trabaho. Ako lang mag-isa dito sa malaking bahay na ito. June 3. Sinubukan kong kausapin si Marco tungkol sa nararamdaman ko. Sabi niya, pagod lang daw ako. Na lahat ng babae ay nakakaramdam nito. Bumili siya ng bagong kotse para sa akin. Hindi kotse ang kailangan ko. Kailangan ko siya. September 21. Ayoko nang bumangon sa umaga, ang mga bata ay maingay, ang bahay ay parang isang kulungan. Nakikita ko ang sarili ko sa salamin at hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Ngumingiti ako sa harap nila, pero sa loob, unti-unti akong namamatay. Napatakip ng bibig si Ara. Hindi ito ang Isabel na laging kinukwento ni Doña Elvira. Ito ay isang babaeng nasasaktan at nag-iisa. Binuklat niya ang huling pahina na may sulat. Ang petsa ay 2 araw bago ang aksidente. Ang sulat ay nanginginig at puno ng mga patak ng luha. Hindi ko na kaya. Ang bigat. Ang bigat-bigat na. Para akong nalulunod at walang sinumang nakakakita. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Mahal ko si Marco. Pero hindi ko na kayang maging ang Isabel na inaasahan nilang lahat. Mas mabuti sigurong wala na lang ako, para matapos na ang sakit. Patawarin niyo ako. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Kasabay ng pagbasa niya sa huling salita, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa tuyong tinta ng journal. Ang perpektong si Isabelle. Ang santa. Nagpakamatay. Hindi ito aksidente, isa itong trahedya na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lamig sa mga mata ni Sir Marco ay hindi galit, kundi sakit at pagsisisi. Ang galit ni Liana ay hindi lang pagkamuhi, kundi takot na maulit ang nakaraan. At ang pagiging mapanghusga ni Doña Elvira ay isang desperadong pagtatangka na protektahan ang isang perpektong alaala na isa palang kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng library. Napatayo si Ara sa gulat, si Sir Marco, nakatayo ito sa may pintuan, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Ara, ayos ka lang ba? Kanina ka pa dito. Huminto ang kanyang salita nang makita niya ang hawak ni Ara. Ang itim na journal. Ang itsura sa mukha ni Ara, ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nanigas si Marco. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang ekspresyon ng purong takot at pagkabigla, ang pinakatatago-tago niyang sekreto. Ang katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot. Nabunyag na. At ang babaeng nasa harap niya ngayon ang tanging nakakaalam. Ang katahimikan sa loob ng library ay mas mabigat pa kaysa sa alikabok. Si Marco ay nakatayo pa rin sa may pintuan, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang mga mata ay nakatitig sa journal na hawak ni Ara. Ang kanyang mukha, na dati isang blangkong pader, ay ngayoy basag na, ipinapakita ang lahat ng sakit, pagsisisi, at takot na matagal na niyang itinatago. Dahan-dahang isinara ni Ara ang journal. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, hindi ko po sinasadya. Ibigay mo sa akin yan. Ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit may pait at lamig na tumagos sa kaluluwa ni Ara. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos.
Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit, iniabot ang journal. Nang magtama ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Ara ang panlalamig ng balat nito. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Wala kang karapatan. Bawat salita ay parang isang suntok. Wala kang alam sa pinagdaanan namin, isa ka lang estranghero. Alam ko po, mahinang sagot ni Ara, ang mga luha ay muling dumaloy, pero ngayon, naiintindihan ko na po. Ang alin? Ang naiintindihan mo? May pait na tanong ni Marco. Na nabigo ako. Na hindi ko nailigtas ang asawa ko. Nakasalanan ko ang lahat. Hindi po sir. Ang naiintindihan ko po ay ang sakit na nararamdaman nyo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Tinalikuran siya nito, umalis ka na, bumalik ka sa kwarto mo, at huwag na huwag mong babanggitin kaninuman ang nabasa mo. Ang pag-uusap na iyon ang nagpabago sa lahat. Ang munting tiwala na nagsimulang mabuo sa pagitan nila ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pader na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Hindi na siya kinakausap ni Sir Marco. Ang mga tingin nito ay dumadaan na lang sa kanya, puno ng sakit at pag-iwas. Pakiramdam ni Ara ay hindi na lang siya isang estranghero, isa na siyang buhay na paalala ng pinakamadilim na sikreto ng pamilya. Kinabukasan, sumabog ang bomba. Hawak ni Manang Lita ang isang dyaryo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa front page, isang malaking litrato, isang litrato nila ni Sir Marco sa library, kuha mula sa labas ng bintana. Ang anggulo ay mapanlinlang, si Ara ay umiiyak, at si Sir Marco ay nakatayo ng malapit sa kanya, ang kamay ay nakaamba na para bang hahawakan siya. Mukha itong isang eksena sa pagitan ng magkasintahan. Ang headline, CEO na biyudo, may relasyon sa yaya ng mga anak. Naramdaman ni Ara na gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Saan po galing yan? Ipinadala raw sa lahat ng news outlet, sagot ni Manang Lita, at may kasama raw statement mula sa abogado ni Doña Elvira. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Sir Marco, ang cellphone ay nakadikit sa tainga, ang mukha ay galit na galit. I don't care what you have to do, find out who took that photo. Sigaw niya sa kausap sa telepono. This is a smear campaign. My mother is behind this. Ibinaba niya ang tawag at napasabunot sa sarili niyang buhok. Nang makita niya si Ara na nakatayo, hawak ang dyaryo, ang galit sa mukha niya ay napalitan ng pagod, isang malalim na pagod. Sir, don't, putol niya. Just, don't. Sa sandaling iyon, alam na ni Ara ang kailangan niyang gawin. Ang presensya niya sa bahay na ito ay hindi na nakakatulong, ito na ang nagiging sanhi ng sakit. Siya ang bala na ginagamit ni Doña Elvira para sirain ang sarili nitong anak. Kung mananatili siya, masisira ang reputasyon ni Sir Marco. Mas lalong lalakas ang kaso ni Doña Elvira para kunin ang mga bata. Ang pamilyang pilit niyang binubuo ay tuluyan ng mawawasak dahil sa kanya. Ang pag-alis ang tanging paraan para mailigtas sila. Isang desisyon na kasing bigat ng kamatayan ang gumuhit sa kanyang puso. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit. Ang mga damit niya ay halos hindi na puno ang luma niyang bag. Kinuha niya ang drawing ng bulaklak na gawa ni Gab mula sa dingding at maingat itong itinupi. Kinuha rin niya ang litrato ng kanyang ina. Iyon lang ang mga yaman niya sa mundo. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsulat sa isang piraso ng papel. Sir Marco, patawad po. Patawad po sa lahat ng gulo, hindi ko po sinasadya. Aalis na po ako para hindi na po kayo masaktan pa, at para hindi na kayo guluhin ni Doña Elvira. Mahal na mahal ko po ang mga anak ninyo. Sana po, balang araw, mapatawad ako ni Liana. Pakisabi po kay Migo, mag-iingat siya palagi, at pakiyakap po si Gab para sa akin, at pakihalikan po si Sofia. Salamat po sa tiwala, nagmamahal. Ara. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Sa huling pagkakataon, dahan-dahan niyang sinilip ang bawat silid. Si Liana, na mahimbing na natutulog, mukhang isang anghel. Si Gab at Migo, magkatabi sa kama, payapa ang mga mukha, at si Sofia, sa kanyang kuna, nakangiti habang nananaginip. Eni Quendesi. Pinigilan ni Ara ang isang hagulgol na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang bawat isa sa kanila ay parang isang piraso ng kanyang puso na kailangan niyang iwan. Dahan-dahan, halos walang ingay, binitbit niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang palayo ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Habang hinihila niya ang malaking gate, narinig niya ito. Isang maliit na boses mula sa bintana sa ikalawang palapag. Ang bintana ng kwarto ni Gab at Migo. Ate Ara? Napahinto si Ara. Napapikit siya ng mariin, si Migo. Ate Ara, saan ka pupunta? Tanong ulit ng bata, ang boses ay puno ng pag-aantok at pagkalito. Hindi lumingon si Ara, hindi niya kaya.
Kung lilingon siya, kung makikita niya ang mukha ng bata, hindi na siya makakaalis. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papalayo sa mansyon, papalayo sa mga batang itinuring na niyang sarili. Ang bawat sigaw ni Migo ng kanyang pangalan sa likuran niya ay parang isang punyal na paulit-ulit na tumatarok sa kanyang puso. Ang bawat hakbang ay mas bumibigat. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi kasing lamig ng nararamdaman niya sa loob. Nakarating siya sa terminal ng bus, isang lugar na puno ng mga taong papaalis at dumarating. Ngunit para kay Ara, pakiramdam niya ay siya lang ang nag-iisa sa buong mundo. Umupo siya sa isang malamig na upuang metal, yakap-yakap ang kanyang bag, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ano na ang gagawin niya? Paano niya ipapaliwanag sa kanyang ina na wala na siyang trabaho, na wala ng pera para sa operasyon nito? Lahat ay nawala. Ang pamilyang minahal niya. Ang pag-asang maililigtas niya ang kanyang ina, ang kaunting paggalang sa sarili na sinimulan niyang maramdaman, lahat ay naglaho sa isang iglap. Inilabas niya ang kanyang cellphone, tiningnan ang wallpaper, isang masayang litrato ng kanyang ina. Dito na bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya ng walang tunog, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa sakit at kawalan ng pag-asa. Bigla, umilaw ang screen ng kanyang telepono, isang tawag. Isang pangalan ang lumitaw. Sir Marco. Napatitig siya sa screen, ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang kanyang isip ay sumisigaw na huwag sagutin, natapos na ang lahat, na kailangan na niyang lumayo. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang hangal at basag na puso, ay nag-uutos sa kanyang daliri na gumalaw. Nakatitig lang siya sa pangalan na kumikislap sa screen, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bus na papuntang Batangas ay nagsimula ng magsakay ng mga pasahero. Sagutin o hindi, bumalik o tuluyan ng lumimot. Ang kanyang hinaharap ay nakasalalay sa isang pagpindot. Hindi sinagot ni Marco ang telepono. Ibinaba niya ang kanyang cellphone sa mesa ng kanyang opisina, ramdam ang bigat ng kabiguan, hating gabi na, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang sulat ni Ara ay nasa harap niya, ang mga salita ay tila mga nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang mga mata. Salamat po sa tiwala. Napapikit siya. Anong tiwala? Ang huling mga salitang sinabi niya rito ay puno ng galit at panunumbat, pinalayas niya ito gamit ang masasakit na salita, at ngayon, umalis na ito ng tuluyan. At ang tawag niya, ang kanyang desperadong pagtatangka na bawiin ang lahat ay hindi nito sinagot, syempre, hindi nito sasagutin. Sino ba naman ang sasagot sa tawag ng taong sumira sa kanya? Ang mansyon ay binalot ng isang katahimikang mas malala pa sa ingay. Ang katahimikan ng kawalan. Ang katahimikan ng isang puntod. Kinabukasan, ang katahimikang iyon ay sumunod hanggang sa hapagkainan. Ang almusal ay isang eksena ng kalungkutan, walang nag-uusap, tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Si Migo ay hindi kumakain, tinutusok-tusok lang niya ang kanyang pagkain. Si Liana ay nakayuko, ang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. At si Gab, wala na ulit siya sa mesa. Bumalik na siya sa kanyang sulok. Naglaho ang lahat ng munting pag-unlad na nagawa ni Ara. Sa isang gabi lang, bumalik sila sa simula, mas malala pa sa simula. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng galit. Galit sa kanyang ina, galit kay Liana, galit sa sarili niya. Kumain na kayo, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Walang sumagot. Biglang tumayo si Gab mula sa kanyang sulok. Naglakad ito papunta sa mesa, hindi sa kanyang upuan, kundi sa tabi ni Marco, may hawak itong isang piraso ng papel. Tahimik, inilapag niya ito sa harap ng kanyang ama. Isang drawing. Simple lang ang guhit, gawa ng isang bata. Ngunit ang mensahe ay kasing linaw ng sikat ng araw. Nasa kaliwa ng papel ang isang malaking bahay. Sa kanan, isang bus stop. At sa gitna, isang babaeng may dalang bag, naglalakad palayo. Sa bintana ng bahay, may apat na maliliit na figura. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa isang sigaw na walang tunog, at may mga guhit ng luha na dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Naramdaman ni Marco na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ito ang katotohanan. Ito ang sakit na hindi kayang sabihin ng mga salita. Ito ang resulta ng kanilang mga kasalanan. Tumingin siya kay Liana. Nakita niyang nakatingin din ito sa drawing. At sa sandaling iyon, bumigay na ang lahat ng pader na itinatayo ng bata. Humikbi si Liana. Isang mahinang tunog sa simula na unti-unting lumakas. Sinubukan niyang pigilan, tinakpan ang kanyang bibig, ngunit huli na. Ang pagsisisi ay parang isang malaking alon na hindi na niya kayang labanan. Bigla siyang tumayo, tinakpan ang kanyang mukha, at tumakbo papunta sa kanyang ama. Niyakap niya si Marco ng mahigpit at doon humagulgol ng malakas. Isang iyak na puno ng sakit, takot, at pagsisisi. Daddy.
Daddy, sorry po. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Kasalanan ko po. Kasalanan ko po ang lahat. Nagulat si Marco sa biglaang pag-amin, ngunit niyakap niya ang kanyang anak. Shh! Anong kasalanan mo, anak? Yung kwintas po. Hindi po kinuha ni Ate Ara yun. Umamin siya, ang bawat salita ay parang isang malaking tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Ako po ang naglagay sa bag niya. Tinawagan ko po si Lola, ako po ang may kasalanan kung bakit siya umalis. Patawarin niyo po ako, Daddy. Patawarin niyo po ako. Hinayaan lang ni Marco na umiyak ang kanyang anak habang hinahaplos niya ang buhok nito. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng awa. Awa para sa kanyang anak na labis na nasasaktan kaya't nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Hindi ka masama, anak, bulong niya. Nasaktan ka lang. Nang kumalma na si Liana, pinaupo niya ito sa kanyang tabi. Kinuha niya ang cellphone, hindi na nag-alinlangan pa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa hardin kung saan niya huling nakitang masaya ang kanyang mga anak kasama si Ara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon, tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging biktima, oras na para lumaban. Dinial niya ang numero ng kanyang abogado. Miguel, it's Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Cancel all my meetings for the week. Isang saglit na katahimikan. May kailangan tayong gawin, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa drawing na gawa ni Gab. Kailangan kong bawiin ang lahat. Ang pagmamaneho patungong Batangas ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo para kay Marco. Iniwan niya ang ingay at gulo ng Makati, ang mga nagtataasang gusali at ang walang katapusang trapiko. Habang papalayo siya sa syudad, unti-unting napapalitan ang tanawin ng luntiang mga bukirin at asul na kalangitan. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay nagpapalakas sa kanyang determinasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi siya tumatakbo mula sa isang problema. Siya ngayon ang humahabol. Humahabol sa isang pagkakataon para itama ang lahat. Mayroon lang siyang isang piraso ng impormasyon na nakuha mula sa 200 is on file ni Ara, ang pangalan ng kanyang bayan. Maliit lang ito at umaasa siyang hindi siya mahihirapang hanapin ang pamilya Reyes. Nang makarating siya sa bayan, naramdaman niya agad ang pagkakaiba. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng dagat, ang mga tao ay nakangiti, bumabati sa isa't isa. Ibang-iba sa malamig at abalang mundo na kanyang ginagalawan. Nagtanong-tanong siya sa isang maliit na tindahan. Pamilya Reyes po? Ah, oo. Si Aling Nena Reyes na may sakit sa puso. Nandoon lang po ang bahay nila sa may tabing dagat, yung maliit na bahay na kulay asul. Nagpasalamat si Marco at sinundan ang direksyon. Hindi nagtagal, natanaw na niya ito. Isang maliit ngunit malinis na bahay na gawa sa kahoy, nakaharap sa dagat. Simple, payapa. Dito lumaki si Ara. Dito nabuo ang kanyang kabaitan at pasensya. Bumaba siya ng kotse, ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung ayaw siyang kausapin ni Ara? Paano kung huli na ang lahat? Kumatok siya sa pinto. Ang nagbukas ay isang babaeng may edad na, ang mukha ay mabait ngunit may bakas ng kalungkutan at karamdaman. Ito ang ina ni Ara. Magandang araw po, sabi ni Marco, pilit nang umingiti. Ako po si Marco Imperial. Ako po yung amo ni Ara. Ang ngiti sa mukha ni Aling Nena ay biglang nawala, pinalitan ito ng pag-iingat at pagtataka. Ano po ang kailangan niyo sa kanya? Umalis na po siya dyan, hindi ba? Opo. At iyon po ang dahilan kung bakit ako naririto, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Gusto ko po siyang kausapin. Gusto ko pong humingi ng tawad. Nagkamali po ako. Nagkamali po kaming lahat. Tinitigan siya ni Aling Nena ng matagal, sinusuri ang kanyang pagkatao. Nakita nito ang mamahaling kotse, ang mamahaling damit, at nakita rin nito ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Wala siya rito, sabi ni Aling Nena. Mula nang umuwi siya kahapon, hindi pa siya bumabalik dito sa bahay. Sinabi niyang kailangan niya lang daw munang mapag-isa. Nasa dalampasigan lang siya siguro, sa paborito niyang lugar. Itinuro ni Aling Nena ang isang direksyon sa may baybayin. Kung talagang sinsero ka, puntahan mo siya. Pero, sir, wag niyo na po sanang saktan ulit ang anak ko, masyado na po siyang maraming pinagdaanan. Tumango si Marco. Pangako po. Sinundan niya ang dalampasigan. Hindi nagtagal, natanaw na niya ito, isang figura, nakaupo sa isang malaking bato, nakatingin sa malawak na karagatan. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit alam niyang si Ara iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang sa buhangin ay parang isang sigaw sa katahimikan. Ara. Narinig siya nito. Nanigas ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan itong lumingon, at nang makita siya, ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat.
Agad itong tumayo, na para bang handang tumakbo. Sir Marco, anong ginagawa niyo dito? Hinanap kita, simpleng sagot niya, huminto ilang hakbang ang layo mula rito. Tumingin si Ara sa buhangin, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Bakit po? Dahil kailangan mong bumalik. Napailing si Ara. Hindi na po pwede, sir. Nakita niyo na po ang gulo. Mas mabuti na po sa inyo kung wala ako. Hindi, mariing sabi ni Marco, lumapit pa ng isang hakbang. Mas malaki ang gulo ngayong wala ka. Ang bahay ay walang buhay. Ang mga bata, hinahanap ka nila, Ara. Si Migo, si Gab, si Sofia, kahit si Liana, nasasaktan sila dahil wala ka. Napaangat ng tingin si Ara, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Si Liana, uminamin na siya, sabi ni Marco. Alam ko na ang lahat. Alam kong wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan, Ara. Patawarin mo ako. Masyado akong naging abala sa sarili kong sakit, hindi ko nakita na nasasaktan ko na pala ang mga taong nasa paligid ko. Hindi ko nakita na nasasaktan kita. Sir, Marco, pagtatama niya. Marco ang pangalan ko. Lumapit pa siya. Ngayon, isang di pa na lang ang pagitan nila. Ara, kailangan ka namin. Kailangan kita. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang hangin mula sa dagat ay humahampas sa kanilang mga mukha. Paano po ang mga bata? Halos pabulong na tanong niya. Paano si Doña Elvira? Hindi ako karapat-dapat. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap, tinawid ni Marco ang huling espasyo sa pagitan nila. Hinawakan niya ang mukha ni Ara gamit ang dalawang kamay at hinalikan ito. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangungulila, ng pagsisisi, ng isang pangakong matagal nang dapat binitawan. Naramdaman ni Ara ang alat ng hangin at ang init ng labi ni Marco. Ang lahat ng takot at sakit na naramdaman niya ay tila naglaho, napalitan ng isang damdaming matagal na niyang itinatago. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakatitig lang sila sa isa't isa, parehong habol ang hininga. Ipaglalaban kita, bulong ni Marco, ang kanyang noo ay nakadikit sa noo ni Ara. Ipaglalaban natin sila, magkasama. Ang korte ay isang malamig at malaking silid na tila nilalamon ang lahat ng init at pag-asa. Bawat tunog ay may alingaw-ngaw. Ang pag-ubo ng isang tao, ang paglipat ng mga papel, ang mahinang bulungan. Nakaupo si Ara sa tabi ni Marco, ang kanyang mga kamay ay maginaw at nanginginig sa loob ng palad nito. Ang kamay ni Marco ay mahigpit na nakahawak sa kanya, isang mainit na angkla sa gitna ng isang nagyayelong karagatan. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Elvira, tuwid na parang isang reyna sa kanyang trono, ang mukha ay isang maskara ng marangal na pag-aalala. Sa tabi niya, ang kanyang abogado, isang lalaking may matalim na tingin at isang iting puno ng kumpiyansa. Nasa isang hiwalay na silid ang mga bata, kasama ang isang social worker. Ngunit ramdam ni Ara ang kanilang presensya, ang kanilang mga takot, para sa kanila ang laban na ito. Nagsimula na ang paglilitis. Ang abogado ni Doña Elvira ang unang tumayo. Your Honor, simula nito, ang boses ay puno ng drama. Narito kami ngayon para sa kapakanan ng 4 na naulilang bata. Mga batang pinagkaitan ng isang ina, at ngayon ay napapabayaan ng isang ama na mas inuuna pa ang sarili niyang interes. Lumakad ito palapit sa kanila. Tumingin ito kay Ara, mula ulo hanggang paa. Ipinakikilala ko sa korte si Aralyn Reyes, isang probinsyana, walang natapos, walang maipagmamalaki. Isang simpleng katulong na biglang natagpuan ang sarili sa isang mansyon. Ipinakita nito sa hukom ang diaryo, ang litrato nila ni Marco. At sa loob lamang ng ilang linggo, Your Honor, nagawa niyang paikutin ang ulo ng kanyang amo, isang taong nagluluksa pa dapat. Anong klaseng moralidad ang ipinapakita nito sa mga bata? Anong klaseng kapaligiran ang ibinibigay ng isang amang mas inuuna ang isang babae kaysa sa sarili niyang mga anak? Bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata, gusto niyang magtago, gusto niyang maging invisible. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Marco, ang mga buko nito ay namumuti. Nang matapos ang abogado, tumayo si Marco, ngunit hindi ang kanyang abogado ang nagsalita, siya mismo. Your Honor, maaari po ba akong magsalita? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pumayag ang hukom. Humarap si Marco sa lahat. Hindi siya tumingin sa abogado, hindi siya tumingin sa kanyang ina, tumingin siya sa hukom. Totoo po ang sinabi ni Attorney De Leon. Nagluluksa po ako. At ang mga anak ko. Pero ang dahilan ng aming pagluluksa ay hindi kasing simple ng iniisip ng lahat. Huminga siya ng malalim, tumingin siya kay Ara, isang tingin na nagbibigay lakas.
Ang asawa ko, si Isabel, ay isang perpektong ina at asawa sa mata ng marami, lalo na sa mata ng kanyang ina, sabi niya, kasabay ng isang bahagyang sulyap kay Doña Elvira. Ngunit ang katotohanan, Your Honor, ay mas komplikado. Ang katotohanan ay may itinatago kaming sakit. Naglakad siya sa gitna. Bilang isang asawa, nabigo ako. Naging abala ako sa trabaho, sa pagpapalago ng aming yaman. Akala ko, sapat na iyon. Hindi ko nakita. O marahil, pinili kong hindi makita. Na ang asawa ko ay unti-unting nalulunod. Ang asawa ko, si Isabel, ay may malubhang karamdaman. Postpartum depression. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Tumingin si Ara kay Doña Elvira. Ang maskara ng pagiging maharlika nito ay nagsimulang magkaroon ng bitak. Nagpatuloy si Marco, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Hindi aksidente ang kanyang pagkamatay, Your Honor. Pinili niyang iwan kami dahil hindi na niya kinaya ang sakit. At araw-araw, binubuhat ko ang bigat ng pagsisisi na sana ay mas marami akong ginawa. Sa wakas, tumingin siya sa kanyang ina, ang mga mata ay puno ng sakit. Itinago namin ang katotohanan para protektahan ang kanyang alaala. Ngunit sa pagtatago namin, nilason namin ang aming mga sarili. At yan ang sakit na nakita ni Ara, hindi niya sinamantala ang aking kahinaan, tinulungan niya akong makita ang katotohanan. Tinulungan niya ang mga anak ko na ngumiti ulit. Your Honor, pagtatapos niya, hindi ko hinihiling na paniwalaan niyo ako, pero pakinggan niyo po sana ang mga anak ko. Ang katahimikan sa korte ay nakakabingi, lahat ng mga mata ay napunta kay Doña Elvira. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang babaeng kanina ay isang reynang bakal ay biglang naging isang marupok na matanda, winasak ng isang katotohanang matagal niyang iwinaksi. Nagsalita ang hukom, ang boses ay malumanay, papasukin ang mga bata. Pumasok sina Liana, Gab, at Migo. Si Sofia ay naiwan sa labas, agad na nagtama ang mga mata ni Ara at ni Liana. Lumapit ang hukom sa kanila. Mga anak, alam kong mahirap ito. Pero kailangan kong itanong. Saan niyo gustong tumira? Sa daddy niyo o sa lola niyo? Niyakap ni Migo ang binti ni Marco. Si Gab ay tumayo sa likod ni Liana. Lahat ng atensyon ay napunta kay Liana, ang panganay, ang nagsimula ng lahat, ang kinabukasan ng kanilang pamilya, ay nakasalalay sa kanyang mga salita. Tumingin siya sa kanyang lola Elvira, na ngayon ay parang isang estranghero. Tumingin siya sa kanyang daddy, na may mga luha sa mga mata. At sa huli, tumingin siya kay Ara, isang tinging puno ng pagsisisi at isang bagong pag-unawa. Huminga ng malalim si Liana, handa nang magsalita. Ang buong korte ay naghihintay. Ano ang sasabihin niya? Ang buong korte ay isang karagatan ng katahimikan, at si Liana ang tanging parola. Lahat ng mga mata ay nasa kanya. Naramdaman ni Ara ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang kamay. Ang kinabukasan nila ay nasa bibig ng isang 12 taong gulang na bata. Tumingin si Liana sa hukom, ang kanyang mga mata ay matatag, wala nang bakas ng galit o pagiging mataray. Ang naroon na lang ay isang kalinawan na higit pa sa kanyang edad. Your Honor, nagsimula siyang magsalita, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Mahal ko po ang lola ko. Alam ko po na mahal niya kami. Pero, huminga siya ng malalim. Pero ang daddy ko po, kailangan niya kami. At kami, kailangan po namin siya. Sa bahay po namin, malungkot po dati, laging tahimik. Pero dumating po si Ate Ara. Tinuruan niya po si Migo na huwag manakit kapag galit. Tinuruan niya po si Gab na mag-drawing ulit. At tinuruan niya po ako. Tinuruan niya po akong patawarin ang sarili ko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Liana. Gusto ko pong umuwi sa bahay namin, gusto ko pong makasama ang daddy ko. At gusto ko rin po sanang makasama si Tita Ara. Sa pagbigkas ng Tita Ara, gumuho na ang lahat ng pader sa puso ni Ara. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Katabi niya, narinig niya ang pigil na paghikbi ni Marco. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at malinaw. Ang kustodiya ay mananatili kay Marco Imperial. Nang matapos ang lahat, nakita ni Ara si Doña Elvira, nakaupo pa rin, mag-isa. Ang dating reyna ay isa na lamang matandang babae na pinabagsak ng sarili niyang mga multo. Lumapit si Marco dito. Walang salitang binitawan, ngunit niyakap ng anak ang kanyang ina. Isang yakap ng pagpapatawad at simula ng paghilom. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Marco sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol, Isabel Imperial, minamahal na asawa at ina. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Ara, ito ang unang pagkakataon na dinala niya ito rito. Sa loob ng maraming taon, mag-isa lang siyang bumibisita, dala ang bigat ng pagsisisi.
Ngayon, may kasama na siya. Isabel, nagsimula siyang magsalita, ang boses ay mahina, patawad. Patawarin mo ako kung hindi ko nakita ang sakit mo, patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas. Huminga siya ng malalim, pinakawalan ang isang bigat na matagal na niyang dinadala, pero gusto kong malaman mo, masaya na ulit ang mga bata, natututo na silang ngumiti. At ako, natututo na rin akong magmahal ulit. Salamat sa lahat, Belle. Paalam. Naramdaman niya ang kamay ni Ara na humawak sa kanyang kamay. Walang salita, ngunit puno ng pag-unawa. Sa wakas, handa na siyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Isang araw ng linggo, habang naghahanda sila para sa isang family outing, may hindi inaasahang bisita. Si Doña Elvira. Wala na ang mga alahas at mamahaling damit. Simple lang ang suot nito, may dala itong isang kahon. Para sa'yo, sabi nito, iniabot kay Ara. Ang boses nito ay mahina, wala na ang dating awtoridad. Binuksan ito ni Ara. Sa loob, isang simpleng pearl necklace. Sabi ni Isabel, kung sakaling magkakaroon siya ng anak na babae, ito raw ang ireregalo niya sa kanya, balang araw. Pero sa tingin ko, mas nababagay ito sa iyo. Tumingin ito kay Marco, patawarin mo ako, anak. Tumango lang si Marco. Isang tahimik na pagtanggap. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ngayon, nagsimula na ito. Ang hangin sa Batangas ay kasing sariwa at kasing pamilyar pa rin. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang dating lungkot ay napalitan ng isang buong-buong saya. Nakatayo si Ara sa dalampasigan, pinapanood ang apat na batang naghahabulan sa tabi ng tubig. Ang tawa ni Migo ay malakas at nakakahawa. Si Gab ay tumatakbo, hawak-hawak ang isang saranggola, sumisigaw sa tuwa, at si Liana, tinutulungan niya si Sofia na gumawa ng sandcastle. Ang mukha ay puno ng pasensya at pagmamahal. Lumapit si Marco sa tabi niya, inakbayan siya. Masaya sila. Masaya tayo, pagtatama ni Ara, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Biglang tumunog ang cellphone ni Ara. Isang text message mula sa kanyang kapatid. Ate. Tumawag ang doktor. Successful ang operasyon ni nanay. Napatakip ng bibig si Ara, ang mga luha ng kaligayahan ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan para sa kanyang ina ay sa wakas nawala na. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagbunga. Anong nangyari? Tanong ni Marco, puno ng pag-aalala. Ipinakita niya ang text message. Mumiti si Marco, isang ngiting abot-tenga, at niyakap siya pabalik. Daddy. Tita Ara. Tingnan niyo. Sigaw ni Liana. Tumingin sila. Ang apat na bata ay nakatayo sa tabi ng kanilang sandcastle. At sa gitna nito, may 6 na stick figures na gawa sa mga patpat at shell, magkakahawak kamay. Isang pamilya. Ang kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumuhod si Marco sa buhangin. Sa harap ni Ara, kinuha niya ang kamay nito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Ara, nagsimula siya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dumating ka sa buhay namin noong kami ay wasak at puno ng dilim. Ikaw ang naging ilaw. Ikaw ang nagturo sa amin kung paano muling bumuo ng isang pamilya. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Binuksan niya ang kahon, sa loob, isang singsing. Simple lang, hindi magarbo, ngunit kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Aralyn Reyes, papayag ka bang maging liwanag ng buhay ko, maging ina ng mga anak ko, magpakailanman? Will you marry me? Ang mga bata ay nagsimulang magsigawan at magtalunan sa tuwa. Say yes, Tita Ara, say yes. Tumingin si Ara sa mga batang nagagalak, tumingin siya kay Marco, na nakaluhod sa kanyang harapan, ang mga mata ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Napuno ang kanyang puso ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Ngumiti siya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya sinabing oo. Tumingin siya sa kanilang lahat, sa kanyang bagong pamilya, sa kanyang bagong buhay. Nasa bahay na ako. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco, isang kwento ng mga nasirang puso na muling natutong magmahal. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Mula sa unang sigaw sa Mansyon Imperial, hanggang sa huling pag-amin sa dalampasigan, naging karamay ko kayo sa bawat tawa, luha, at kilig. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pag-unawa kung paano ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay may kakayahang paghilumin ang pinakamalalim na sugat. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting mensahe, na ang tunay na pamilya ay hindi laging nakikita sa dugo, kundi sa mga pusong handang magpatawad, umunawa, at manatili sa kabila ng lahat ng pagsubok.
Sana, sa pamamagitan ng kwento ni Naara at Marco, muli nating maalala na palaging may pag-asa at palaging may puwang para sa isang bagong simula. Kung may isang aral o damdamin na tumatak sa inyong puso, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Pusong muling umiibig,